Kailangan ninyo ng pulis. Kaya nga po ng initiative ng ating Chief PNP. Yes, 'di ba? So sa ganon, inilalapit natin si PNP doon sa ating community sa pagtugon sa kanilang mga pangangailangan doon sa area nila. So yun ang concentration ng ating mga project initiative din. Ang katuwang natin dito sa ating mga project na to, kasi hindi lang tayo nag-i-install ng mga solar lamps or naglalagay ng mga water pump. Tayo ay nagsasagawa rin ng mga livelihood na training sa mga kababaihan. Ang atin pong katuwang dito ay yung ating MCGI, yung Members Church of God International. So yung ating mga kahilingan para sa ating mga kababayan, sila yung nagsasakatuparan. Ayan, thank you sa MCGI. Kumusta naman po ang kampanya ninyo laban sa insurgency problem dyan sa Rizal Province, ma'am? May mga effort din ba kayo o may nakadeploy din po ba kayong mga RPSP team o RCSP team dyan sa Rizal Province po, ma'am? Ang kapulisan ng Rizal, katuwang syempre yung ating counterpart, the Armed Forces of the Philippines at iba pang government agency, patuloy po tayong nagsasagawa dyan ng tinatawag nating JPSCC, the Joint Peace and Security Coordinating Center meeting na monthly po yan ginaganap. Doon tinatakel yung ano ba, sa proyekto natin, ano na yung mga ginagawa natin at nasaan na tayo, at yung mga future pa na plans and programs, mga projects. So, yun. Para po sa magandang ugnayan at relasyon ng bawat agency na ang isang layunin natin ay magkaroon ng mas ligtas, payapang probinsya ng Rizal. Alam mo, ma'am, napakaganda po ang programa ng ating gobyerno tungkol dyan sa kampanya laban sa insurgency. Ito po yung Executive Order number 70, Whole Nation Approach in Attaining Inclusive and Sustainable Peace para magkaroon ng kapayapaan at tapusin na ang bakbakan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at rebelding NPA. Kaya po ang gobyerno natin ay nagtatag ng NTF-ELCAC na siyang mamumuno po dito. May mga responsibilidad din ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mapa-national man o lokal, na magtulong-tulong upang makamit natin ang tunay na kapayapaan. Di ba po, ma'am? Yes, tama ka dyan. Ang tungkulin kasi natin dyan sa Executive Order number 70, katuwang natin syempre ang Armed Forces of the Philippines, magsagawa ng mga community support program sa mga barangay na apektado o dati nang apektado ng Communist Terrorist Group or yung CPP-NPA upang ma-identify natin kung ano ang kanilang mga problema o issues na dapat na masolusyonan ng gobyerno. So, ang role natin dyan parang tayo yung nagiging tulay upang mas mabilis na maipaabot ang serbisyo ng gobyerno sa kanilang komunidad. Ngayon, kapag nabigay natin ang solusyon ng kanilang mga problema at sila ay magiging kaanib na ng gobyerno, kailangang i-sustain pa rin natin ang pagtulong sa kanila. Diyan na ngayon papasok yung binanggit ko kaninang RPSB, yung Revitalized Police sa Barangay na programa natin. Kumbaga tayong mga pulis ang caretaker sa mga dating under influence ng NPA at ngayon ay nagbalik loob na sa pamahalaan. Okay, ma'am. Paano naman po ang pagtalima ninyo sa policy and program ni Chief PNP na dapat daw ang PNP must be technology-driven organization? May mga programa din po ba kayo sa pagpapalakas ng ating internet-based law enforcement operation at mga programa na mas magpapabilis ng dissemination ng programa ng ating kapulisan dito sa Rizal Province? Sa amin po sa Rizal, may mga designated talaga kaming mga personnel na knowledgeable sa mga advanced technology. Yun yung aming mga IT. Alam naman natin na sa panahon ngayon talagang halos nagsuswitch na nga tayo sa paperless, paperless communication. Yes, ma'am. And also, isa na dito ang PAS, di ba? Yung PNP email system. Ang mga personnel natin ay kanyang official email account kung saan ay secured, mabilis at reliable na naipapadala ang mga memo or orders sa mga taong concerned.
Gayon din ang pagpapalakas ng presensya ng kapulisan sa iba't ibang social media platform. Sa ating ICT development is yung utilization of information and communication equipment. Sa Rizal, mayroon tayong PCC or yung Provincial Command Center kung saan namomonitor namin doon sa headquarters, provincial headquarters, real-time monitoring ng lahat ng mga activities ng ating kapulisan sa ground. So, isa din ang paggamit ng yung mga tinatawag dating WBC, body-worn camera sa mga operations, like sa bypass o mga service of warrants of arrest, pag tayo ay nagsasagawa ng mga operation against wanted persons. Gayun din yung ating mga upgrading ng ating mga outdated na computers. So, mas bago at advanced at syempre modern na technology upang mapabilis at mapadali ang ating papaabot or yung ating paggawa ng mga services. Yun, napakaganda ng proyekto ng Rizal Province. Okay po ma'am, final words na lang po, baka may mensahe po tayo para sa ating mga kababayan at lalong-lalo na sa ating mga kasamahang pulis at mga manonood dyan ngayon sa ating live. Sa atin pong mga taga-subaybay, inaanyayahan ko po kayo na patuloy nyo pong suportahan ang ating programa. Malaking bagay po na updated kayo sa mga pangyayari sa ating komunidad. Sa mga Rizaleño, hinihikayat ko po kayo na lalo po nating pagtibayin ang samahan ng komunidad at kapulisan. Ang ating mga accomplishments, lalo na sa illegal na droga, ay naging posible po dahil sa inyong pakikipagtulungan. Ang programang ating inilunsad, yung Patrolya ng Bayan, kung saan ang nagiging katuwang ng ating kapulisan ay ang mamamayan. Kaya po yan naging matagumpay, sabi ko nga po, dahil po sa suportang nakukuha po namin from the community. Asahan po ninyo ang serbisyong tapat at maaasahan. Tatak, Rizaleño yan. Baka may nais po kayong batiin at pasalamatan ma'am. Una po sa lahat, binabati ko po ang ating bagong Chief PNP, Police General Romel Francisco Marbil, si RD po ng Pro-4A, Brigadier General Paul Kenneth Lucas at mga command group ng Pro-4A po, ang amin pong Provincial Director, Police Colonel Felipe Maragon, staff officers, and men and women ng Rizal PPO, sa Governor po ng Rizal, Honorable Nina Richie Inares, ang Chief po ng RP Cado 4A, Police Colonel Mildred Patam, at syempre ang aming Chief ng Regional Public Information Office ng Pro-4A po, Police Lieutenant Colonel Chitadel Gawiran. Syempre ang aking family, ayan, binabati ko po ang aking mga anak at ang aking husband. Sa RP Cado 4A at RPIO po, maraming salamat po sa pag-invite po dito sa amin. Isang karangalan po na isa po kami sa naging guest ninyo sa programang ito upang maibalita din po namin yung aming mga programa at inisyatibo pong ginagawa po sa Rizal Province. Muli po, maraming salamat po. Mabuhay po tayo. Maraming salamat din po ma'am. Okay, bago po tayo magtapos, please follow, like, and share din po ang aming FB pages, PKG Calabarzon New Account, ang FB page ng PKG Tagapag-Ugnay, at sa lahat ng RP Cadu's Facebook pages nationwide, ang FB page ng Pro Calabarzon, at syempre ang FB page ng Rizal Police Provincial Office. Muli, ang pasasalamat namin sa ating naging panauhin sa umagang ito, ang Public Information Officer ng Rizal PPO na si Police Captain Marisol A. Taktakin. Maraming salamat po. Ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng kapulisan ng Pro Calabarzon, sa mga naka-duty 24 oras, LGUs, NGOs, at ating mga force multipliers ng ating katuwang sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa Calabarzon. Tunay kayong mga bayani ng makabagong henerasyon. Tayo po ay laging mag-iingat at dalangin po namin ang kaligtasan ng bawat isa. Mula dito sa tanggapan ng RP Cado 4A, ako po ang iyong tagapag-ugnay, Police Corporal Marty Wiaksaba ng RPIO, Police Regional Office Calabarzon. Magkita-kita tayo muli para sa mga updates at napapanahong impormasyon. Ito pa rin ang inyong programang Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon.
Dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka!